So, P-rate has been crashing recently. In just, parang, very unusual to sa isang rate na, mag-down ng ganito kabilis, di ba? In just a few days. At one point, nag-down siya as high as, di ba? Negative 25%. Very unusual for a rate, di ba? Na, mag-down ng ganyan kasi considered sila as defensive stocks. However, in the case of P-rate, natithreaten ngayon yung isa nilang asset. Okay, cease operations in Siquijor. So bakit hindi to okay? Kasi ito yung kanilang latest na business development properties. A big part na nilang property na pinaparentahan nasa Siquijor. Ayan diba? It's even bigger than their yung nasa Cebu. Okay. Power plant asset, ayan 607 square meter. So this is bad for P-rate shareholder. So dito gre-report pa sila ng 100% occupancy rate. Pero with the shutdown of yung SIPCOR, while yes, inoccupy sa kanila pa rin yung lupa, ang tanong, di ba? Saan na sila mag-generate ng funds from operation ngayong shutdown yung underlying asset mismo. Wala nang magbabayad, di ba? So I think yun yung nagko-cause ng downside or selling pressure sa business na to. Na sa ngayon, ang yield na niya is lumaki na, di ba? So, meron silang malaking May and then biglang bumagsak sa June. So, I'm not sure, di ba? Ano yan? So, pero kunyari, 0.0332. Pa-replicate nila yan in 4 quarters. 0.138 divided by 1.24. So, that's 10.7% dividend yield. Grabe, no? Tempting. Pero tempting nga ba talaga yan? Di ba? Kung ako lang, mahirap. Kasi parang sinasabi mo na as long as shutdown yung kanilang SIPCOR, parang na lang yan 50% occupancy rate. So potentially pwedeng mga lahati or even worse yung sa pili neto, di ba? So 3.0332 ay yan, saka yung isang 0.05 divided by 1.24, that's 12.35%. Again, tempting siya. However, mahirap di ba? Paano siya naging tempting kung kalahati, di ba? Ano kasi ito palit na rate to Ang dalawa lang yung asset niya Ayan 5.8 billion. Bagong-bago lang to na business segment ng Mabilyar and nilis agad nila to raise capital. Baka hindi lang 50% yung matatapya sa nilang FFO kasi mas malaki pala yung nandito 12.8 versus 8.4, di ba? Talagang mayayari ka rin more than kalahati yung possible na matapyas, di ba? Sa nilang dividend yield. Ngayon, kung nag-concentrate ka dito, you put a concentrated bet on P-rate. A big part ng portfolio mo, nilagay mo rito only because mataas yung yield. Aba, medyo kakabahan ka na. Okay. Hindi mo alam kung ibabalik pa nila, di ba? Yung operation ng SIPCOR. Okay. Actually, daming problema sa mga yung mga utilities, utility companies ng Bilyar. Yung kanilang prime water, di ba? Halos lahat ng business ngayon ng Bilyar may problema. From properties to retailers. Ngayon naman yung kanilang mga utilities. So, a lot of their business
segment seems to be crumbling. Problema dyan, no? Magkanda, ano yan, ipit-ipit. Si VLL na lang ata yung ano eh. Yung natin. So, VLL, nag-report to ng okay pa rin, no? Medyo flattish. Pero VLL is one of those property stock na mataas yung leverage. Or nag-ooperate under high leverage, malaki utang nito with regards or with respect to the earnings na na-generate nila. VREIT is nagre-report pa rin ng healthy na occupancy rate. Pero ang ko rito, ang suspecha ko rito dahil continuous yung yung struggle ng kanyang retailer, no? Home tsaka all day na I think some of those retails nagre-renta yan sa mga mall niya eh. Baka eventually maapektuhan din yung kanyang VREIT with the overall struggle ng business empire ng mga bilyar. So sa ngayon, tatas pa sila ng dividend rate kasi healthy pa yung occupancy rate. Hanggang kailan, 'di ba? Kung ganun na continuous yung struggle niyang retails. And if you want additional exclusive investing related contents, investing in the Philippine stock market, check the pinned comment. So, balik ako dito sa article na to and makapalitan sila diba? Yung masama doon. Kasi Siquijor, parang lang yan diba? Isang malit na island lang So, talagang maglalaban-laban lang dyan yung ilan na supplier. So, may pumalit na sa nila. Ako. Medyo yari, no? Grabe to. 568 power interruptions averaging 31 outages per month. Talagang ikaw yung consumer, no? May inis ka dyan di ba? 31 outages per month. Parang nag-average ka ng isang or sa isang araw may siguradong may interrupt yung mo. Yung ginagawa mo na gumagamit ka ng kuryente. Ayan, no? Every single day. Exceeding 7 hours a day. Nako. 1 hour pa nga lang, di ba? Medyo bad trip ka na mas lalo na kung yung trabaho mo nagre-rely ka on connection sa internet. Gano'n kasi lahat yan maapektuhan So siguro sa island na to uso yung generator, 'di ba? Kung ganito lang na lagi kang ma-interruption, mag-invest ka na on power supply, generator, bla 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 kasi you don't know na kailan yung next interruption So ayan ang babala nung demand nung island nila kasi malit lang Kaya ilan lang talaga yung maglalaban-laban diyan. Ngayon sabi ng Sipcore lalabanan daw nila, no, sa korte. Pero madaming yan no? Madaming hearing yan kaso-kaso. Medyo matatagalan pa yan So, I think this is bad for PREIT shareholder. There's a lot of uncertainty ngayon sa asset na yan kung kailan magre-resume or kahit no? Manalo sila may iba nang nagsusupply So overall, not that good if you are a PREIT shareholder. And nadamay na rin si nakita ko or namansin ko. Nadamay si PREIT So pinapadapa na rin siya recently. So it seems not a good year for no, mag-hold ng yun. Madaming Villar stock. Lahat nagdadapaan, no? Home. Ayun, wala to. Yung makabawi to. Wala mo. All day. Dapa. So, VLL, ito yung pinabread and butter. Dito sila nag-start di ba? Ayun, dapa din. Hindi na lang dumadapa is yung kanilang, heaven. Kasi to mababa yung float nito, no? Madami dito or I should say puro insider buying yung nangyari dito.